Sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak. Ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan sana ng ating pagpapakabuti bilang mga Kristiyano. Hilingin natin kaisa ng ating mga intensyon ang biyayang ito upang tayo maging marapat. Halina't magsisi muna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, karoon sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon ang Diyos ay ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunuklo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen.
Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama natin ang pagbuti ng kalagayan ni Father Jack. Patuloy na pagbuti ng kalagayan ni Sister Terry, Alona, Juliet, Dr. Baby, Dina, Rudy, at ang lahat ng mga may sakit. Pagdasal natin ng mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi pong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ni Propeta Isaias ang pagtawag sa kanya ng Panginoon. Sa pagkarinig niya ng tinig, ay agad siyang tumugon na siya ang isugo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaningningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako. Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala. Napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel.
nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa takas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Sa ikalawang pagbasa, isinasalaysay ni San Pablo ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Bagamat huli siyang tinawag, isa pa rin ang kanilang ipinangangaral. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon pinalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong mananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakamahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol, at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawin. Katambal ko sa tungkulin. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Sorry.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaod kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang kilala siya at ang kaniyang mga kasama, dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon mamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo, ang misyon ay binigay ni Kristo sa kanyang mga disipulo noon. At misyon pa rin natin bilang mga Kristiyano hanggang ngayon. Ano yon? Ang maging mga mamalakaya ng mga tao. Ang manghuli ng mga tao para ilapit natin kay Kristo. Ang manghikayat ng mga tao upang makilala nila, magkaroon din sila ng relasyon kay Kristo. So, paano po ba natin magagawa ito? Through preaching lang ba? Sa pamamagitan lang ba ng pagpapahayag ng mabuting balita? Hindi lang. Isa po sa maganda pong paraan din ay ang paghikayat sa mga tao na sila'y magsimba, na sila'y pumunta ng simbahan sa bahay ng Ama. Lalo pat, sinasabi ngayon ng mga survey na wala pa sa kalahati ang mga Katoliko-Kristiyano ang nagsisimba ng regular tuwing linggo. Para mapalapit ang tao kay Kristo, dapat siyang mapalapit muna sa simbahan. Marami pong dahilan, pero sinisigurado ko sa inyo na isa sa malaking dahilan kung bakit maraming hindi napupunta ng simbahan ay yung sinabi ni Pedro kay Kristo sa ating Ebanghelyong napakinggan. Sabi ni Pedro kay Kristo, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, ako'y makasalanan." That's it. Maraming mga Katoliko-Kristiyano ang iniisip, napakamakasalanan ko, hindi ako karapat-dapat pumunta ng simbahan. As I said, maraming mga dahilan yan. Pero isa sa malaking dahilan na hindi sila aware sa kanilang kalooban, yan, yung feeling of unworthiness. O diba, hindi lang minsan nating narinig
sa mga hindi laging napupunta ng simbahan, lalo na sa mga may ginagawa ring malokohan, naku, Eka, matutunaw ako. Hindi, Eka, ako pwedeng pumunta sa simbahan. Naku, baka masunog ako. Minsan, yun din ang sinasabi natin patungkol sa kanila. O baka masunog ka. Ay, nako, pare. Mag-aanak ka ng binyag. Nako, sa simbahan. Nako, pare. Baka matunaw ka. Pwedeng ito'y biro lang. Pero on the part nung nagsasabi, sa parte ng hindi napupunta ng simbahan, pwedeng yun ay tunay na lagay ng kaniyang kalooban. Sapagkat sa totoo lang, ang isang makasalanan ay hindi talaga pwedeng maging komportable sa presensya ng Diyos, sa piling ng Diyos na napakabuti. Siguro naman ay natatandaan ninyo yung isa sa mga sinasabi ng mga demonyo kapag nakikita na nila si Kristo. Anong sinasabi nila? Naparito ka ba upang puksain kami? Yung feeling of being so uncomfortable. Gayong wala pa namang sinasabi si Kristo. Wala pa namang ginagawa si Kristo. Pero parang sinisilaban na sila. Sila na sanay na sana sa apoy, sa init. Parang mas napapaso pa sa kanyang presensya. Because the truth is, the devil cannot really stand the presence of God. Hindi ko sinasabing demonyo, yung mga hindi nagpupunta ng simbahan. Hindi ko sinasabing demonyo, yung mga gumagawa ng masama. Pero, pwedeng nandoon talaga ang impluensya, ang espiritu, inaalihan sila ng demonyo. Kaya nandun yung, ayokong pumunta ng simbahan. Ang demonyo nagtutulak sa kanila na huwag pumunta ng simbahan. Because they just cannot really stand. Isang simple pang halimbawa, kapag ako'y pupunta, pangkaraniwan nito lalong-lalo na sa mga congested communities. Halimbawa, dito sa Harmony. Kaya sa ibang mga simbahan o parokya kung saan ako na-assign, pupunta ako sa may sakit para magpahid ng Santo Olyo. Tapos sa kalayuan, may nagiinuman. At yung masasense mong mga lasing na, maririnig mo yung tawanan, yung usapan, malayo ka pa lang. Alam po ninyo, usually, siguro sa mga karanasan kong, 10 karanasan, kunyari 10, 8 times nagaganito. Paglapit ko, biglang tatahimik. May yuyuko, may aalis, at walang palya, may magsasalita. Pader, good morning po. Pasensya na po, Pader. Sorry po. Nagkakatuwaan lang po. Yung pagiging uncomfortable nila, yung pagiging parang nahihiya sa ginagawa nila. Kaya wala akong sinasabi. Hindi ko naman sinasabing, tanghaling tapat, nagiinuman kayo. Nagtatrabaho po ba kayo? Nagsisimba po ba kayo? Wala akong sinasabi. Wala. Ngingiti pa nga ako. Good morning na lang ako . It is just astonishing kung bakit kahit nandun ang espiritu ng alak sa kanila, nare-recognize pa rin nila ang espiritu ng Diyos na nasa suot ko, nasa stola ko, nasa agua bendita at Santo Olyo na bitbit ko at nasa pagkapari ko. Tao lang ako. Yung mga dala ko, mga bagay na simbolo. And yet, ganun na ang reaksyon nila. How much more kung Diyos pang talaga? How much more kung presensya ng Diyos talaga, siya talaga? Ako lang po base sa karanasan ko,
May mga pagkakataon, hindi ko malaman, Lord, paano ba kita hawakan? Katawan ng Diyos nasa harapan ko. Katawan ng Diyos hinahawakan ko. Katawan ng Diyos nasa pangangalaga ko. Ano yun? Hindi ko ma-reconcile yun. Lalo pat mas lumulutang ang kasalanan ko. Ang hirap kaya nun. But the good news is this. Bagamat natural yon, ang nag-a-adjust sa atin ay ang Panginoon. Ang bumababa sa atin ay ang Panginoon. Ang nagpapagindapat sa atin, tulad ng ginawa niya sa propeta sa ating unang pagbasa, tulad ng ginawa niya sa hindi makapaniwalang si San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, tulad ng ginawa niya kay Pedro. Siya itong lumalapit sa atin eh. Siya itong nagsabi sa atin, hindi ko kayo inaaring mga alipin. Hindi kayo alipin. Hindi kayo iba sa akin. Kayo yung mga kaibigan ko. At ang kaibigan ay pinipili. Hindi ka pipili ng kaibigan na ayaw mo. Bagamat nakikita ng Panginoon ang mga ayaw niya sa atin, pinipili pa rin niya tayong kaibigan. Siya itong lumalapit. Katulad ng ginawa niya kay Pedro. Halos ipagdutdutan ni Kristo ang sarili niya sa kanyang mga disipulo. At kahit na pinalalayo siya ni Pedro, lumayo ba siya? I-pass forward pa po natin yung buhay ni Pedro. O di ba si Pedro ay itong nagsabing, kahit buhay ko, iaalay ko sa'yo. Ala na. Si Pedro itong nagsabing, Panginoon, pupunta ako dyan. Tatapak din ako sa tubig. Si Pedro itong nagsabing, hindi kita itatakwil. Si Pedro itong wala sa paanan ng krus nang naghihirap na si Jesus. Pero, lumayo ba si Kristo sa kanya? Nagbago ba ang magagandang plano ni Kristo para sa kanya? Sinabi ba ni Kristo, si Juan ang nasa paanan ko nung naghihirap ako. Pedro, mahiya ka sa sarili mo. Ala na, si Juan na ang magiging pinuno ng simbahang tinatag ko. Hindi. Hindi nawala ang pagmamahal ni Kristo kay Pedro. At yun din naman, di ba? Ang bilin ni Kristo kay Pedro na kung papaanong naging maawain, mapagmahal ako sa iyo. Feed my sheep, feed my lamb. Alagaan mo ang simbahan na tinatag ko. Pagtiyagaan mo, unawain mo, mahalin mo tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Yun ang challenge para sa ating lahat. Isa sa mga mahalagang ways para tayo maging mga epektibong mamalakaya ng mga tao na maakit natin ang ating kapwa-tao kay Kristo, yung awa at pagmamahal ng Diyos na naranasan natin, bagamat hindi tayo karapat-dapat, iparanas din natin sa iba. Minsan ay may nagtanong sa akin, in particular yung sekretary ko si Ate Cynthia. Sabi niya, sigurado ka? Kasi naglagay na po tayo ng kumpisal sa lahat ng weekdays na misa natin eh. Sa Lunes, pagkatapos ng misa, may pakumpisal tayo. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, bago magsimula ang misa, may pakumpisal na tayo. Saturday, pagkatapos ng misa, may pakumpisal na tayo. Linggo, wala. Kasi maawa naman kayo. Hindi ko na kaya. Kasi sunod-sunod yung misa, nagkakaabot na. So, sabi niya, are you sure? Kakayanin mo pa ito? Dalawa yung naging sagot ko sa kanya. Unang sagot ko, Ate Cynthia, yan ang mensahe ng mahal na ina. Yan ang mensahe ng mahal na bira ng Lasalet. Pagkakasundo, reconciliation, pangungumpisal. Paanong may mangungumpisal kung wala namang magpapakumpisal? Ikalawang sagot ko, Ate, gusto kong iparanas sa iba yung awa at pagmamahal ng Diyos na naranasan ko mismo sa buhay ko. Gusto kong maiparanas sa mga
mga anak na suwail sa kanilang mga magulang, sa mga nanay na nagpalaglag ng kanilang anak, sa mga mister na ng babae, pinagpalit ang kanilang pamilya, nangalo niya, sa mga nagnakaw, sa mga pumatay. Gusto kong iparanas sa iba yung naranasan kong pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa akin sa kabila ng aking pagkakasala. Hindi ko na lang ito niloy sapagkat sa loob-loob ko at sa isip ko, kung i-consider ng Panginoon yung mga naging pagkakasala ako, wala ako sa harapan ninyo. Walang Father Fidel sa social media. Wala. Wala. At yun ang gusto kong iparanas sa tao. In fact, kapag napapagod ako, nagpakumpisal, yun ang iniisip ko. O ikaw, di ba, pinatawad ka. Paranas mo sa tao ang pagkapatawad ng Diyos sa kanila. At nakatutuwa eh. Bakit? Ang daming nangungumpisal eh. Laging pila eh. Lagi kong hindi natatapos eh. Lagi kong binabalikan eh, kung may oras pa eh. Kasi may ibang gusto pang mangumpisal. Sabihin ko, pwede po ba sa ibang araw na? Kasi regular naman ang pangumpisal. Hindi sa alis yung iba eh. Kaya yung iba, binabalikan ko pang talaga eh. Napakalaki ng pagkakaiba sa dati. Kasi dati, mapalad na yung sa loob ng isang buwan, makapangumpisal yung isang tao lang. Mapalad na yun. Lumilipas minsan ng isang buwan nang walang nangungumpisal. Bakit ganon? May pagkakaiba sa arrangement ngayon. Ang arrangements kasi ngayon, may partikular na oras na. Alam na ng tao, si Father, bago magmisa, magpapakumpisal. Si Father, pagkatapos ng misang ito, magpapakumpisal. Alam nyo na eh. Alam na ng tao eh. Dati hindi eh. Dati tsambahan eh. Nandiyan kaya si Father? Busy kaya si Father bago magmisa, pagkatapos magmisa? At, depende pa sa lakas ng loob ninyo. Lalapitan ko kaya? Sasabihin ko kaya kay Father, Father, mangumpisal sana ako. Ako mukhang mainit ang ulo. Pero kapag may fixed time, nandyan. Ang dami. Ang daming mga taong gusto talagang mangumpisal. Lalong-lalo na yung mga taong ang kasalanan ay naglalayo sa kanila sa Diyos. At po pwedeng maglayo din sa kanila sa simbahan kung hindi sila mapapayuhan at mabibigyan ng kapatawaran. Kaya sa mga kapatid kong pare, pasensya na po. Huwag niyo po sanang isiping nagmamarunong o nagmamagaling ako. Pero sa palagay ko, kailangan ko pong sabihin ito sa inyo. Bahala na po kayo kung ano ang maging interpretasyon ninyo. Mas maganda po talaga yung may nakaset na oras. May nakaset na panahon para magpakumpisal tayo. Hindi man araw-araw, hindi man every other day, at least minsan sa isang linggo, malaman ng tao, ito ang nakaset na oras ni Father para magpakumpisal, pupunta ako. Maganda pong nagpapatayo tayo ng simbahan, maganda pong mabait tayo, maganda pong pinaghahandaan natin ang ating sermon. Pero isa sa nakita ko, sa totoo lang, na napaka-epektibo bilang tayo'y mga pari, na tayo mamalakaya ng mga tao. Hindi na natin kinakailangan magpunta kung saan-saan eh. Kusang pupunta ang mga isda. Kusang pupunta ang mga taong makukuha natin sa ngalan ng Diyos kapag nagbukas tayo ng partikular na oras upang sila'y makapangumpisal. Magbabalik loob. Kusa silang magbabalik loob sa Diyos. Sana ganun din po tayo mga laiko ha? Hindi yung kapag may nakita tayong biglang nagsimba na hindi natin nakikitang magsimba, sabihin pa natin, uy, birthday mo? Nagsimba ka eh. O kaya may nakita tayong kabalitaan o alam nating may kasalanan o makasalanan, huwag na nating titingnan ng mula ulo hanggang paa. Huwag na nating titingnan ng parang may pagtataka. Huwag na nating
Susudlungin pa yung katabi natin, sasabihin, Mare. Bakit? Nagdadasal ako. Mare, teka lang. Ano? Nakita mo yon? Nagpapa 5-6 yun. Ayun, naku, nangumunyon pa yata. Naku, patawarin ako ng Diyos. Ay, naku, iba kabit yun. Huwag ganon. Tandaan nating ayaw yun ng Panginoon. Tandaan nating ayaw ni Kristo ng mga eskriba at pariseyo noon. Huwag tayong maging mga parang mga eskriba at pariseyo ngayon. Maging tulad tayo ng alibughang ama. Yung ama na nagbago at magbalik loob ang kanyang alibughang anak ay tuwang-tuwa pa. Ang makita sa atin ay ngiti ng pag-asa. Ang makita sa atin ay ngiti ng tuwa. Ang maramdaman sa atin ay welcoming attitude. Ang maramdaman sa atin ay pagkatanggap. Sapagkat minsan, tayo rin naman ay mga makasalanan, pero pinagpaging dapat lang ng Panginoon upang ang kanyang pagmamahal at awa ay ating maranasan. Ito po sana, mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Iringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kaming makapagbigay ng tsansa sa mga taong nagkakasala, lalong-lalo na sa amin. Lalo pat hindi naman iba ang mga taong ito sa amin. Tulungan mo po kami na makapagparamdam pa rin sa kanila ng pag-asa at ng paghihintay na sila'y makapagbabago pa. Tulungan mo kaming maramdaman nila sa amin ang iyong awa at ang iyong pagmamahal. Huwag sana kaming pangibabawa ng aming galit, ng aming hinanakit, ng aming pagiging makasarili. Tulungan mo po kaming hangadin pa rin ang pagbabago ng iba, lalo't ikit na mga taong sa amin ay mahalaga. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo'y kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa higit pa sa inasa, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos pa rin ang lahat. Mayroong magandang mangyayari. Talagang ganon. Madalas and usually, matagal na magbago
ang isang taong nasanay na sa pagkakasala, pero walang imposible sa Diyos. Kaya wala ring imposible sa pagmamahal mo. kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may Na may katlong katlong araw na buhay na maguli. maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
sana ay basbasan mo ang buhay na ganap ay kamtin mo. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo iniabot ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Ang alak na ito, sana'y pagpalain mo ng kaligtasan mo'y makamtan ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo iniabot ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay sa'yo lamang, sa'yo lamang. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo iniabot ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sampayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paghiliw. Sa iyong kagandahang loob kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan na may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Panginoong Diyos Diyos, ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayin niya daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka
sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Alon sa dagat, itulak man ang hangin, hindi makalampas, sapagkat mabuhangin, kahit may suliranin, away dumarating din, upang ito'y batin at ito'y ating lupasin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawag, habang naghahayuma, mula mamalakaya, lambat ng aking buhay, maaari bang iwanan? Malakaya ng taong hinihirap, umayo ka sa laot ng aking karagatan, hanggang ba't ay ihulog sa dakong kalaliman, sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin. Umayo ka sa laot ng aking karagatan, ang lambat ay hulog sa dakong kalaliman, sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin. Sa'yo aking Ama, salamat sa iyong mga likha, salamat sa liwanag ng araw at buwan, salamat sa iyo, Diyos. Sa bugtong mong anak, salamat sa iyong pagliligtas, salamat sa buhay na walang hanggan, salamat, salamat sa iyo. Pasasalamat ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y
salamat at ako'y ang binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aming sasabitin. Hanggang sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkahit inuming pagkakaisang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamuhan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa libutan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, asamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang iyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong mga tinutulong sa pagsuporta ninyo sa ating souvenir shop, sa Trillions and the Crown, sa mga nag-aali ng alkansya, at sa pag-share ng ating mga live masses and recorded videos. Salamat po sapagkat ito ang nagiging daan para ma-maintain natin ang simbahan, para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lazaret, at para makatulong tayo sa iba. Right now, nakapagpapatayo po tayo ng mga chapels, at dito po sa atin, mayroon tayong last project na ito, yung pag-aayos ng ating patio, kasi makita nyo, may alon-alon siya, kailangan talaga sementuhin, pero para mas maganda, pagkatapos sementuhin, lalagyan ng mga stones para mas bagay po sa simbahan. Yan po, nakikita nyo sa screen. Again, no pressure, hindi ko po kayo pinipressure na sana ganito. No. Kung ano lang po yung makayanan nyo. Katulad lang po uli ng dati. Katulad lang dati. At I can assure you, pwede nating pagsabayan yan, pati na yung pagtulong natin sa mga pinapagawa natin ng chapels. Basta kung ano lang po yung makayanan nyo. Nire-report ko lang po sa inyo. Salamat po.
Salamat din sa mga kasama natin through online broadcast of this Mass. Salamat din po sa mga tulong po ninyo. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya ng pagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. By the way, yung makukuha dyan sa patio, hindi masasayang kasi ibibigay natin sa mga mahihirap na chapels para maging daan din nila. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you.